Magandang gabi sa lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ang mga naging Pangulo ng Pilipinas mula kay Pangulong Ramon Magsaysay hanggang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibahagi ko rin ang kanilang mahalagang nagawa at sa mga ambag sa ating bansa. Pangulong Ramon Magsaysay, 1953 hanggang sa 1957. Si Ramon Magsaysay ay kilala bilang Champion of the Common Man o tagapagtanggol ng mga karaniwang mamamayan. Ipinaglaban niya ang mga kapakanan ng mga magsasaka at mga simpleng mamamayan. Ipinatupad niya ang mga reformang panglupa at nakipaglaban sa katiwalian sa gobyerno. Sa kanyang pamumuno, muling nabawi natin ang mga tao ang tiwala sa pagmamahal dahil sa kanyang katapatan at kababaang loob. Pangulong Carlos P. Garcia, 1957 hanggang 1961. Siya ang nagpapatupad ng Filipino First Policy, isang patakarang nagbibigay pansin at prioridad sa mga negosyanteng Pilipino kaysa sa mga dayuhan. Layunin nito na patatagin ang lokal na ekonomiya at palaganapin ang nasyonalismo at kilala rin siya ng pagsusulong ng pagtitipid at katapatan sa gobyerno. Pangulong Diosdado Macapagal, 1961 and 1965. Siya ay kilala bilang poor boy from Lubao. Sa kanyang pamumuno, inilipat niya ang pandiriwang na araw ng kalayaan ng Pilipinas mula Hulyo 4 tungo sa Hunyo 12. Nagpatupad din siya ng mga reformang panglupa upang matulungan ang mga magsasakang magkaroon ng sariling lupa. Pangulo Ferdinand Marcos Sr., 1965 hanggang 1986. Siya ay nanungkulan ng mahigit 20 taon. Marami siyang pinitayong infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at ospital, kaya tinatawag itong Golden Age of Infrastructure. Gayunman ay kanyang pamumuno ay nadunggisan ng martial law na nagdulot ng pang-abuso at kawalan ng kalayaan ng pamamayan. Pangulo Corazon Aquino, 1986 hanggang 1992. Siya ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Ibinalik niya ang demokrasya matapos ng dekadatura ni Marcos. Sa kanyang pamumuno, nalikha ang 1987 Constitution na nagbibigay din ng karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino. Pangulo Fidel V. Ramos, 1992 hanggang 1998. Pangulo Fidel V. Ramos, 1992 to 1998, nakatuon ng kanyang pamahalaan sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad. Sa kanyang pamumuno, umunlad ang ekonomiya ng bansa at nagsimula ang modernasyon. Nagsagawa rin siya ng kasunduang pangkapayapaan sa mga rebelding grupo. Pangulo Joseph Estrada, 1998 hanggang 2001. Kilala siya sa kanyang slogan na "Hirap para sa mahirap". Layunin niyang tulungan ang mga mahirap na Pilipino, ngunit napatalsik siya sa pwesto dahil sa kasong may kaugnayan sa katiwalian sa panahon ng EDSA II Revolution. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, 2001-2010. Nakatuon siya sa patatag ng ekonomiya at pagpapabuti ng edukasyon. Sa kanyang termino, nakamit ng bansa ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, bagamat nasangkot din ang kanyang administrasyon sa ilang kontrobersiya. Pangulo Benigno Aquino, Pangulong Benigno Noynoy Aquino III, 2010-2016. Ipinagpatuloy niya ang mabuting pagmamahal na sinimulan ng kanyang ina. Ang kanyang program na Daang Matuwid ay nakatuon sa paglaban at katiwalian at pagpapalaganap ng katapat sa gobyerno. Sa kanyang pamumuno, umangat ang ekonomiya ng bansa. Pangulo Rodrigo Duterte, 2016-2022. Nakilala siya sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad. Pinangunahan din niya ang programang Build na nagpatayo ng maraming infrastruktura sa buong bansa. Gayunman, nakatanggap din ng batikos ng kanyang administrasyon dahil sa isyu ng karapatang tao. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 2022. Layunin niyang pag-iisay ng bansa sa ilalim ng kanyang kampanya na Bagong Pilipinas. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa pagpapaunlad at agrikultura, pagbangon ng ekonomiya at modernasyon ng bansa. Ang bawat pangulo ay nag-iwan ng tatak sa kasaysayan ng ating bansa. Ang kanilang mga nagawa at naging hamon ay nagpapaalala sa atin ng kahalagan ng mabuting pamumuno, katapat at pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.